ipinagtatanggol ang magnanakaw at ang minsahero, ang kanilang binabanatan. Aba, nag-abogadilyo si Ping Lacson, bigla kay Marcos, sabi niya, walang probative value. Wow, kailan ka nag-law school? Investigador ka na natuunan noon ng mga kuratong baleleng. Pero bakit mo sasabihin na walang probative value? Judge ka ba? Piskal ka ba? Kala ko ba hinahabol mo ang mga salarin? Sasabihin mo, no probative value. Di ba hinahabol natin? Sabi mo, wala kayong sasantuhin. Pero bakit ngayon? Bakit mo sasabihin kagad? Parang si Gutesa, sabi mo, inaatake mo yung notaryo eh. Hindi yung substance ng salaysay niya. Naging abogado ka na naman. Matagal ka naging senador, imposibleng hindi mo alam yung mga yan. Pero may kinikilingan ka, halatang halata. Iniiwas mo. Nag-resign ka, bumalik ka. Ano ka? Bakit? Dahil daw sa kahilingan ng taong bayan. Sinong taong bayan? Hindi ko hilingan na bumalik ka. Dahil may kinikilingan ka. No probative value, alam mo ba yun? Ibig sabihin, walang kwenta-kwenta ang salaysay niya. Samantalang tinuro niya yung sindikato. Nakasama siya mismo. Dapat nga, si Saldico ang gawin yung star witness. Nga kunwari, matatalinong senador, ipinagtatanggol ang magnanakaw at ang minsahero, ang kanilang binabanatan. Aba, nag-abogadilyo si Ping Lacson, bigla kay Marcos, sabi niya, walang probative value. Wow, kailan ka nag-law school? Probative value. Spelling ng probative value, P-R-O-B-A-T-I-V-E. Probative value. Wala daw bigat ng parang ebidensya. Yun ang ibig sabihin ng probative value. Kulukoy ka rin, Ping Lacson? Obvious ba na ikaw ay special agent? Kasama si Tuta Soto. Pareho kayong nagpapakatuta. Nagmamatalino-matalino, nag-aabogadilyo para sa mga kriminal. Kagaya ni Marcos, samantalang ang taong gustong maglahad ng krimen at katotohanan, yun ang inaatake. Pakinggan natin si General Daos tungkol sa baluktot na pananaw ni Mr. Senator Probative Value, Ping Lacson, at ang kanyang julalay na si Tuta Soto. Come here, General Daos, please. Magandang gabi, mga kababayan, kapwa ko Pilipino. Ito na naman ako. Gusto ko lang magkomento doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Doon sa sinabi ni pahayag ni Saldico. Ang unang nagpahayag po ay si Senator Gatchalian, na sabi niya, huwag daw daanin sa video, humarap daw siya ng personal sa Blue Ribbon Senate Committee. Tapos nagsalita na rin si Amy. Sabi ni Amy, nagkalalaglagan na. Tapos ito, si Senator Lacson. Ang sabi niya, yung mga pahayag daw ni Saldico ay walang probative value. Ng bating apo. Alam mo ba, kala ko ba batikan kang naging chief PMP ka pa eh. Idulog kita noon eh. Nung nasa serbisyo pa ako. Investigador ka na natuunan noon ng mga kuratong baleleng. Pero bakit mo sasabihin na walang probative value? Judge ka ba? Piskal ka ba? Kala ko ba hinahabol mo ang mga salarin? Ang buhay ng isang kaso ay talaga nasa investigador. Kung gusto niyang ilihis, malilihis ang kaso. Kahit na i-file, madi-dismiss. Ganyan ang dahil matagal din ako naging investigador. Ang buhay ng isang kaso, pag
nilaro ka ng investigador, madidismiss kung gugustuhin. Sasabihin mo, no probative value yung pahayag ni, di ba hinahabol natin? Sabi mo, wala kayong sasantuhin. Pero bakit ngayon? Bakit mo sasabihin kagad? Parang si Gutesa, sabi mo, inaatake mo yung, notaryo eh. Hindi yung substance ng niya. Oo, ng salaysay niya. Naging abogado ka na naman. Senador ka, matagal ka naging senador, imposibleng hindi mo alam yung mga yan. Pero may kinikilingan ka, halatang halata. Iniiwas mo. Nag-resign ka, bumalik ka. Ano ka? Bakit? Dahil daw sa kahilingan ng taong bayan. Sinong taong bayan? Ako, taong bayan ako. Isa ako sa mga taong bayan. Hindi ko hilingan na bumalik ka. Dahil may kinikilingan ka. No probative value, alam mo ba yun? Ibig sabihin, walang kwenta-kwenta yung salaysay niya. Samantalang tinuro niya yung sindikato. Nakasama siya. Mismo. Dapat nga, si Saldico ang gawin yung star witness. Dahil meron talagang mas mataas sa kanya na nag-uutos. Hindi niya magagawa yan na mag-isa. Yan po ang sa pananaw ko bilang dati ring investigador. Imposible. No probative value. Ano ka? Yes, palakpakan natin ang walang kapagurang general kahit retirado na, nandito pa rin sa atin, retired but not tired, General Daos. Ayos, dumayo pa yan mula sa Ilocos Region para lang makiisa sa panawagang wakasan ang korupsyon, sumama sa pagkilos, Marcos resign now. Yun. Kaya, mga kababayan, inaantay natin ang iba pang mga humahabol para makapagsalita dito sa ating simple na pagtitipon bilang panimula ng ating panawagan na ang mas malakas na daluyong ng ating pagkilos ay sa November 16, 17, and 18. Maaga pa tayo atong kinakailangang walang uwian at walang hindian, dito na tayo. Okay? November 16. At ngayon naman ay tatawagin natin si Brother Oliver. At dahil gusto niya ring maparinig itong kanyang mensahe ng pakikipagkaisa sa sambayan ng Pilipino, si Brother Oliver kahit hindi masyadong nakakakita, pero ang kanyang puso at damdamin nag-aalab pa rin po sa mamamayang Pilipino. Si Brother Oliver ay isa sa mga organizers natin sa Marcos Resign Movement. Brother Oliver, come here. Magandang gabi po mga kasamahan. Una, nagpapasalamat po tayo dahil may mga Pilipino pa rin na buo ang puso, may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan at may naniniwala pa talaga na may Diyos na nagpapakita ng katotohanan. Ano po ba yung tinutukoy natin? Nagsimula po tayo na sumunod sa ating Vice President, no? Para iboto natin si Bongbong Marcos. Sumunod po tayo sa katotohanan. Binigyan ng pagkakataon ng Panginoon si Pangulong BBM na para ituwid ang pagkakamali ng kanyang tatay. Na yung mga pinanganak ng mga 80s, 90s, siguro narinig nyo na nasa libro na si dating Pangulong Marcos Sr. Siya po ang isa sa pinakamagnanakaw na naging presidente sa buong mundo. So, si Pangulong BBM po, ngayon, si Pangulong BBM Jr., binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Pero ano po ba ang nangyari? Diba?
Binigay na sa kanya lahat ng pagkakataon ng Diyos upang ituwid ang mga sinasabing ang mga Marcos ay magnanakaw. Pero ano pa ang pinalitaw ng Panginoon? Diba sa mga Christian, sa Roman Catholic, sa iba-ibang mga denomination, naniniwala po tayo, di ba, na mayroon talagang Diyos at mayroong himala, mayroong miracle. Ano po ba yung miracle na pinakita ng Diyos sa Kanya? Ang pinakita niya super kasinungalingan. Sinabi niya, unang-unang zona niya, 5.5. Flood control. Ilang araw lang, bumaha. Sumunod na linggo, bumaha na naman. Di ba? Yan po ba yung pagpapatunay ng Diyos na ikaw, Bongbong Marcos, ay sinungaling? Ngayon po, marami ng issue lumabas. Yung GAA, pera sa iba't ibang departamento, kinukuha, ginadala nila, ginagawa nilang pondo kung saan-saan, inilalagay sa lahat sa flood control. Ngayon po, 2025, lumabas na naman. Pinakita na naman ng Diyos kay Pangulong BBM na ikaw, BBM, napaka-super sinungaling mo, super magnanakaw kayong pamilya. Yan ang pinakita ng Diyos sa kanya. At ano sumunod? Pinakita sa mamamayang Pilipino na pinabayaan mo kaming mamamayang Pilipino na sinasabi mo, mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang mga mamamayang Pilipino. Pero nasan ka nung lumindol? Nasan ka nung bumagyo? Nagbebenta ka pa ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Malinaw ba? Ikaw ba yung matino? Minintol na, nagbebenta ka pa ng 20 pesos na bigas. Yan ba ang isang presidente?